Yung mga gaganap na 3 days fasting seminar at yung gawain po natin sa meron tayong tinatawag na at least yung ating pong mga yung gawain natin dito sa Sunday Fellowship. This niimbitahan po kayo lahat at tuloy-tuloy lang po tayo. At ang ating pong yung mga hallelujah, glory to God, glory to Jesus, glory to Holy Spirit. We praise the Lord, we thank you, Jesus, we glorify the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, thank you Lord, praise the Lord. Okay, nakakali. Okay, mga iba po mga kapatid namin, at least wala po kami rito wala kami rito sponsor ngayon. Pasensya na po kayo. At medyo may technical defect po itong aming pong radio. Pero ngayon naayos na po. At ko lang po sa inyo itong mga gawain po natin. At least sa ito pong adoption itong February 12, katatapos lang po ng Batangas Sunday Gathering. At saka yung tinatawag po natin ating mother unit na Sunday gathering po. At least napakarami pong tao, lalo na po sa Batangas. At susunod naman po sa 13 meron po tayong Candaba Vigil Overnight. Kaya tsaka Nabotas Combined Fellowship. Sa February 14 naman po, itong AP Aquino Fellowship at Nosagaray Combined, Rapol Fellowship, at sa Matis po yung Regio Veritas. Ang sponsor po natin dito Sister Gaudencia Murano. 8th anniversary ng Tansa Flores Malabon. Care of Sister Irna Abobo. Sa 15 naman Wednesday, Araneta Fellowship, Katuparan Combined Fellowship, Bukawi Combined. At least sa 16 naman, Muntalbang Combined Fellowship Pastoral Meeting. Okay, may pastoral meeting po tayo. Tinatawagan po natin ang yung mga po natin, mga coordinator, disciple, elders. Lahat po kayo tinatawagan na makipag-meeting kasi mahalaga po yung pag-uusapan natin. At pagkatapos po nito, sa 17 naman Friday, Tineros Combined Fellowship, Pabahay 2000 Combined Fellowship, Levesia Combined Fellowship, Malaria Fellowship. Ito po yung sa 17 po ng Friday. Sa Saturday naman po, ito yung CLSS. Ang sponsor dito, taga St. Joseph. Second year anniversary po ng Silito Group. Second year anniversary po ng Silito Group. Hallelujah. Care of Sister Francis Asahan. Kaya pilitin niyo po, panalangin niyo po makarating kami dyan. Pipilitin ko po makarating. Marami na po akong utang sa inyo. At least hindi ako nakakarating dyan. Ganoon din po sa 19, Sunday, Revival of the Holy Spirit. Tapos kasabihin mo po ang Cavite Sunday Fellowship. At 20 naman ang Monday, San Nicolas Fellowship. First Day Fasting for Men, Batch 151. At ano po ito 3 araw po ito. 20, 21, 22. Okay, mayroon mga pupunta rito mga taga La Union. May ibang kapatiran natin, siguro mga 3 sila o 4. Yung iba-iba pa natin kapatid, pwede po kayong na umatin po ng yung mga ibang kapatid namin kalalakihan. Kasi ikaw lang talaga, ang mahirap po muna lalaki, mahal ang lalaki. At least hindi ko basta kaya kayo inimbitahan ko yung mga asawa niyo, dali niyo po, malaki pong pagbabago magaganap. Kaya nagpuri kahapon, at least galing po sa 3 days fasting po yung may stage 4 na cancer. Liver cancer, stage 4. Nung makatim po siya
ng Sunday, ng 3 days. 3 days fasting, doon po siya na bago. Okay, 23, Bulacan Combine. Manila Combine. San Leonardo Nuevesia Fellowship, Villa Maria Fellowship. Sa 24, Pangasinan Combine Fellowship. Sa Lakot San Miguel Fellowship, Family Evangelization. Malapang San Ildefonso, Sister Celia. 13-year anniversary ng Consort Village. Cover code. Okay, 13-year anniversary ng Consort Village. Hallelujah. Cover code, Consul. Sister Lenore Canlas. Amen, hallelujah. Ang dami trabaho, no? 25 naman, Saturday, Pasig Fellowship. Tapos Marilao Combine. Hallelujah, glory to God, glory to Jesus, glory to Holy Spirit. Ready na po kayo. At least ito po yung mga trabaho natin sa loob ng isang buwan ng Pebrero. At sa 26 naman po, Sunday, La Union po ito, tsaka Amaca Fellowship. 28, Quezon Avenue, St. Joseph, kaya MH Combine Fellowship, Sarili Malabang Combine, Veritas Sponsor. Sa 29, Family Evangelization Esperanza Group, Isar Mabil Bundok, Kia, tsaka Velasquez Fellowship. Wednesday to 29 po ito, no? Okay, ano po tayo? At least, wala po ano sa inyo, ano. At least, ito pong unang pagbati namin kay aming pong Bishop Teodoro Bacan Jr., aming pong Spiritual Director, tsaka ang Bishop of Caloocan, napilis din yung Bishop Juglacia Iñiguez, at saka kay Reverend Father Leonardo Polinar, Patch and Father, Reverend Father Edgar Boglosa, napilisinin po sa inyo. Kaya dito po sa mga ano po natin, at least kung sino man po sa inyo gusto magpababa ng Christ on the Block, tawagan nyo lang po kami sa number nito. Kasi malaking bagay po yung Christ on the Block. Pagka nababaan po kayo, yung mga biyaya dumarating, bumababa po. Ang aming pong telephone number, at least at 285-5120. 285-5120. Ito po yung direct line namin, 986-7977. 986-7977. Okay, yan po yung aming mga Cash on the Block. At yung Divine Healing Mission namin, tinatawagan ko po yung mga taga Metro Manila o sa ibang lugar. Meron po kaming Divine Healing Mission. Ito po yung Hospital ni Jesus. Dito po, lalo na po yung mga hindi gumagaling, walang pambiling gamot. Maraming sakit na hindi nila maunawaan kung saan galing yung sakit na yan. Okay, pasyal po kayo dito sa God's Healing Mission. Dito po sa second floor ng Mipaho Public Market, Jeffrey Street, Mipaho, Caloocan City. Ano po ito? Everyday, alas 10 hanggang alas 12 po ng tanghali. Okay, subukan nyo, wala nang mawala sa inyo. Nagbigay sa gumasos kayo ng malaki. Ang iba, barado puso. May mga Hepa B. May mga bato sa bato. Alam niyo, pag nakatim po sila ng God's Healing Mission, ano po gumagaling sila? Paano sila gumagaling? Sa pakikinig po ng Word of God. Tsaka yung sakripisyo nila, sa loob ng 15 araw sila atin. Doon po gumagaling mga kapatid natin. Yun po yung Divine Healing Mission. Ito po yung natuklasan kong hospital ni Lord na pwede siyang gumaling sa pamagitan ng Word of God. Kayo mga nakikinig sa iba-iba natin sa ating mga iba-ibang mga lugar, sa ibang bansa. Global na kasi po tayo. At least meron po kami website. Pwede nyo kaming tunghayan doon. At least maanuhan nyo po kami kung gusto nyo po kami maanuhan. Para sa ganun, yung mga may sakit, magpapatong lang kayo ng langis, tubig, tinapay. Tapos bandang huli, madadaman niyo po siya. Doon pa lang, gagaling na kayo. Yung tinatawag natin na God's Healing Mission, Hospital ni Lord, pwede natin extend sa radyo. Basta makinig po kayo ng 15 araw.
Okay, yung aming pong website, at least, ito po, pakilista nyo lang. Sana nayanin namin. Kung nakikita nyo, para sa ganun, madali yung kopyahin. Kasi pag sinabi lang, minsan hindi nyo matandaan. Okay, yun po yung aming mga At least, ito po aming cellphone number, 0917-328-7851, 0922-812-6454. Okay, Kala Rodwell, 0922-812-6455. At ito po yung website namin. Ito po, pakitandaan lang website. So, dapat nakikita sa no? Okay, susunod na gagawa po kami para makita nyo. Ito po, www.soldierofchrist.webnode.com. Okay, hindi ko wala kung may PH pa to. May PH pa yan, Philippine. No? Wala ata, no? Okay, ulitin ko liya. www.soldierofchrist.webnode.com. Yun po, Okay, yun po. At least natin na po tayo sa pangalawang portion natin ating gawain. Ang pagbasa po ng Ebanghelyo ng Panginoon. Awitin natin ang sing Hallelujah. Pagbasa po ng Ebanghelyo, pagkakalam natin sa pag-ibig ng Diyos, baway kay Brother Rodwell Pradejas. Nawa ang pag-ibig at pagpapala ng Panginoon ay sumating lahat. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Pagbabalik nila ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwanan. At ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao na makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo?" At ang mga taong iyon. Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya'y inaalihan na masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya'y inilulugmok, bumubula ang kanyang bibig at nangangalit ang kanyang ngipin. At siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitisan? Hallelujah. At dinala nga nila sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinangisay. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to Holy Spirit. May dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya iningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Nagbulong-bulungan, nagmuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinabi ko sa inyo,
Hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila pagkasakay sa bangka at tumawid sa ibayo. Mga kapatid, ito pong mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Asukristo. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Jesus, glory to Holy Spirit. Okay, okay, may topic po rito kasi hindi na natin ano yun, no? Tungkol sa Ebanghelyo. Binasa natin Ebanghelyo ng Panginoon. At least para siyang mangibabaw sa atin. Pagamat minsan nagkakaroon ng pagkukulang, siya na po kayo. At least ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Siya ng Diyos sa buhay, makapangyarihan siya. Kaya po tayo, dito na muna po tayo sa yung ating topic. Ang topic po natin tungkol sa community. Kaya wala ko kaming sponsor ngayon. Ang sponsor namin medyo na-late. Kaya ito po yung baka gusto nyo mag-take note para sa ganun magagamit nyo po ito at sa inyo pong pagtitipon, ganito kahalaga. Sabi nito, anong kahalaga ng pagtitipon? Dito po sa Gawa chapter 2 verses 42. Natili sila sa tinuturo ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagpilapirasyo ng tinapay at sa panalangin. Ito po yung ating ginagawa, yung community natin. Kasi pagkano meron tayong, ito po yung nabibis doon sa ating misa. Sama-sama sila. Nung araw wala pang misa, mga magkakapatid lang sila. Nung panahon po ng mga apostol. Kaya sila nagpira-pira-pirasyo ng tinapay. At least naroon po yung ginagawa nila sama-sama. At least ngayon meron na tayong misa na pinungunahan po ng ating inasimbahan. Yun po yung ating pagpira-pirasyo ng tinapay at pag-aaral ng salita ng Diyos sa bayan. Sa atin naman po, dalawa nagawa natin. Ito nga naganap po ng Soldier of Christ, meron na po tayong fellowship at saka misa. No? Kaya nagagawa po natin dalawa na
yung misa yung misa po ng bayan at saka yung ating pong fellowship, nagagawa po natin yung rest day, yung araw ng Diyos. Kasi mahalaga po yung araw na yun. Pag ginawa po natin araw ng Panginoon, doon tayo nagpilapos yung tinapay at binigay natin buong araw ng linggo kay Lord, yung pala sikreto ng Diyos. Doon pala tayo na bless. Kaya ngayong linggo, kung kayo mga kayo mga na nakikinig, nanonood, at least gawin nyo yung linggo, bigay nyo kay Lord. Mag-aral kayo. Pagbuklat kayo ng salita ng Diyos, ba yung Ebanghelyo. Tapos meron tayong community, o kaya sa inyong bahay, mag-ipon-ipon kayo. At tapos, mingi kayo sa amin ng mga procedure. Bibigyan po namin kayo, yung aawit po kayo ng awit na, yung bang pagkabasa ng Ebanghelyo ng Panginoon. Una, awitin yung awit ng pastol. Tapos, yung seek ye first the kingdom of God. Tapos babasahin nyo na Ebanghelyo. Pagkabasa ng Ebanghelyo na, may konting paliwanag lang. Pagkatapos ng paliwanag, okay na. Tapos sharing na. Maganda maanuhan nyo. Tapos baptism. Kung sino po sa inyo marunong, siya po magbabaptize. At least, doon pa lang sa tahanan, may poporma niya na po ang baptism of the Holy Spirit. Yung misa ng Espiritu Santo, magagawa natin. Na ang Holy Spirit ni mismo siya nagmimisa. Kasi wala naman tayo pare matatawag. Kaya yung pagka tayo nag-fellowship, o kaya nag-prayer meeting, naroon na po yung misa ng Holy Spirit. Siya po ang naroon sa gitna natin. Kaya pag naroon siya sa gitna natin, subukan nyo, maraming gumagaling na may sakit. Marami na babago. Dahil ang Espiritu Santo ang ginagawa natin number 1. Amen? Kaya ito po, dito naman po sa sa Hebrew chapter 10 verses 25, sabi po rito, at huwag kaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan. Kundi palakasin ng loob, isa't isa. Lalo na ngayon, nakikita natin nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Amen, ano? Kaya ito, nakita nyo, palapit na ng palapit ang Diyos sa buhay. Kung maanuhan nyo po, panhin na lindol, kaliwat kanan, gera, at yung sinasabing Planet X na darating sa atin, na prediction ng NASA. Yung NASA po, yung scientist. Kaya makikita nyo, 10 years ago, pinredict na yan. Ngayon, darating na. Kailan darating? Padating. Malapit na po. Ang nakalagay doon, 2012. Nung araw, ang tagal-tagal pa. Ngayon, eto na. 2012. Sana po hindi dumating. Yung prediction po yun. Kagaya lang, pag nag-predict sila na magkakaroon ng eclipse, di ba? Datna mo, pati oras, kuhang-kuha na magdidilim. Ganun din po sila na pag-aaralan na kung anong kalakas, anong araw darating. Kaya nga tayo, lagi tayong magpe-pray para wag dumating. Lagi tayong mananalangin. Kaya nga kami, nagtayo kami ng 3 a.m. covenant prayer para mapigil yung bato na yan. Naniniwala kami, sama-sama ng panalangin, mapipigil po namin yung bato niyan. Okay, dito yun po yung kahalaga ng pagtitipon. Siguro wala kayong pagtitipon. Lagay natin, paano kayo makakapanalay kung nag-iisa ka? Kung marami ho tayo, mas malakas tayong dinggin ng Diyos. Kaya kayo narin sa mga ibang bansa, iba-ibang lugar, maniwala po kayo sa akin, makinig lang kayo ng 15 days na tuloy-tuloy, na walang patlang. Dalangin nyo, didinggin ng Diyos sa buhay. Para din God's Healing Mission. Dito sa radyo naman natin gagawin ang God's Healing Mission. At kayo, pagkagalingin ng Panginoon. Amen, Sana din dapat iukol ang ating panahon. May kabuluhan. Dito sa 1 Timoteo chapter 4, verses 13. Pakitingnan mo, Brad. 1 Timoteo chapter 4, verses 13. Yung sa may iukol. Yung may kabuluhan, basa. Ito po ang sinasabi. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating, ang salita ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Okay, iukol yung panahon nyo sa pagbasa ng kasulatan sa madla.
Yung ginagawa namin, Christ on the block. Yung pumapanig kami sa bahay. O yan po, isang bahagi po yan ng pag-aaral. Yun parang isang formation. Kapag pumapanig kami sa bawat bahay, at least naroon po ang aming unang ginagawa, yun po yung tinatawag namin Christ on the block. Rosary. Pagkatas ng rosary, pag-awit namin ng yung tinatawag na awit ng pastol. Pero nauna po yung rosary. Tapos awit ng pastol. Tapos yun nga, pagbasa ng Ebanghelyo ng Panginoon. Pagkatapos yun, healing na. Yung nagpapatong na ng kamay mga kapatid. Kung karapat dapat magpatong. Kung ikaw naman di karapat dapat magpatong, may problema ka, huwag ka muna magpatong. Ano lang kayo? Yung bang yung pinapatong ang ulo, yung bang healing for your body and your mind. Yun na lang, hindi, huwag lang kayo magpatong para minsan medyo lahat mo tayo nagkukulang kakasala. Doon yun na lang gawin nyo, healing for your body and your mind. O kaya yung oras ng ang himala. Patugtugin yung himala. Kung wala kayo, bumili kayo ng tape. Alam mo, maganda yung may tape kayo. Wala na kayong manganganta kayo na mismo, tape nyo lang. Makakagawa po kayo ng prayer meeting sa bahay. Yan ang kasana gusto ko ipundar. Alam nyo ito, magandang pwede palang gawin pala sa radyo yung God's Healing Mission. Yan yan, 15 days. Tatawagin ko po yung God's Healing Mission yan. Pag nakinig kayo ng 15 days, lahat kayo sabay-sabay. Yan po ang God's Healing Mission. Kami nagsasalita rito, lahat ng mga speaker dito. Kaya lamang isang oras lang po yun. 15 araw kayo makikinig. Tinitya ko sa inyo, gagaling kayo in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen? Palapakan natin yung Diyos sa buhay. Praise the Lord. Okay, dito. Dito sa, ano ba ang dapat ipaalala sa mga kapatiran ng community? Colossians chapter 3, verses 16. Ano ba dapat natin ipaalala sa mga kapatiran? Baka mamaya may nakakaligtaan sila, okay? Ito po ang sinasabi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos, ang salita ng Diyos. Okay, bigyan mo ng konting paliwanag, Brother Rodwell. Dito nga po, patuloy tayong tinuturo na patuloy na umawit, magpuri sa ating Panginoon. Kasi sa pamagitan ng isang awit ay katumbas ay 2 panalangin. Kaya dito sa ating community, naturuan tayo na patuloy na purihin ang ating Panginoon. At habang pinupuri natin ang ating Panginoon, nalulugod ang ating Diyos na buhay. Kaya dati hindi tayo marunong umawit kapag sa misa, kumakanta na ng Ama namin pero hindi tayo kumakanta. Pero dahil sa ating community, natutunan natin na umawit sa ating Panginoon at habang umawit ka sa ating Panginoon, nalulugod ang ating Diyos na buhay. Okay, thank you, Brother Rodwell. At least ito pong pag-awit. Tanyo sila, sila Bernabe, sila San Pablo, sila San Pedro nung umawit sila nasa kulungan. Di ba nakalasa ang na yung tanikala na buksan, nakalaya sila, pati pintuan na nakalag. Nakalaya po sila yun sa lakas ng papuri sa Diyos sa buhay. Kaya iba po yung kumakanta ka sa Panginoon. Subukan niyo kumanta kayo ng yung kantahin natin awit ng pastol. Pag may sakit kayo, awitan niyo si Lord. Kasi si Lord, pag inaawitan, natutuwa siya. Pag ikaw masama nga loob mo, awitan mo siya, mawala mo. Siya tayo. Talagang ganyan. Minsan, tatawa ng mga problema. Pag hindi mo tinawa ng problema, tatanda ka agad. Kaya kailangan, lagi kang masaya. Kaya kayo, lalo kayo, mga nagtatrabaho sa abroad, yung mga kapatid natin, mga may sakit, ang sasama ng loob niya pag may sakit siya. Pero huwag kayong huwag po kayong magdamdam. At ang Panginoon, bandang ulit, purihin niyo lang siya, sama ng loob niyo mawala. At matatanggap niyo po yung anumang bagay na kahirapan niyo sa buhay. Ito po ang isa. Paano sabi rito, paano gagamitin ang kaloob ng Diyos sa community? 1 Corinto chapter 12, verse 45. Okay, basahin ko na muna ito. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang
ang Panginoong pinaglilingkuran. Sabi nga, kaya kayong lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. O, ibig sabihin, isa po katawan natin, iba-iba ang ating pinaglilingkuran, pero bahagi po tayo ng katawan ni Kristo. Kaya nga lahat tayo, halimbawa, speaker ka, o kaya ano ka, tagalinis ka ng CR, taga-ayos ka ng bangko, pare-parehas po tayo. Pag namatay tayo at kinulugdan tayo ng Diyos sa buhay, pare-parehas ang ating pong regalo kay Lord. Yung ating gift, yung ating katimpala, pare-parehas. Kasi bahagi tayo lahat ng katawan ni Kristo. E paano kung wala kang pahan? Mahirap din. Paano kung hindi ka maraming mahalaga. Minsan, ang katawan, nakala niya, bagamat maliit yan, pero mahalaga. Hindi porkit hindi pwede porkit utak ka, malaki ka na. Hindi, may mga bahagi na sa katawan may bahaging mahalaga. Bawat isa, subukan mong yung tuhod mo na sumakit. Ako minsan sumakit ng tuhod ko, hindi ako makala. Mahalaga pala yung tuhod. Akala ko, baliwala ito, mahalaga pala. Yung kamay mo na, pag hindi mo na itaas, napakahirap. Lahat ng bagay po mahalaga. Okay, ano? Ano ba ang dapat gawin ng isang pinagpapahayagan ng salita ng Diyos? Galatians chapter 6, verses 6. Okay. Okay, basa. Ito po ang sinasabi. Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahagian ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Ang salita ng Diyos. Amen. Palapan natin ang salita ng Diyos sa buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Okay, ang salita ng Diyos sa buhay, ibahagi mo rin yan. Ano? Sabihin talagang magtuturo tayo ng salita ng Diyos, dapat bahagyan natin ang mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Kung ano nakuha natin, bahagi natin sa iba. Kaya tayo lahat nagtuturo po tayo. You know? At least inaano po natin yung sa mga kapatiran. Kaya nga yung Christ on the block, di ba nakikita nyo? Nagtuturo yung mga kapatiran natin. Pag pumalik sila, minsan depende kasi may mga offering pa kami. Kaya nga lahat yung mga Christ on the block. At least meron sila mga sarili-sarili mga topic. Kapatid kami meron sarili. Minsan kinukuha sa atin. Minsan pag nagagawa po kami ng paraan, hindi ko lang maanuhan. Ayusin ko rin po yan lahat na maging paano kayo magiging talagang epektibong leader. Ang muling pagpalitan ito pala, no? Alam mo na, okay, ito pa isa, brado. Ano ba ang tulong ang may pagkakaloob mo sa community? 1 Corinto chapter 16 verses 2. Hindi, ito, babasahin ko na ba? Tuwing unang araw ng linggo, magbukod na ang bawat isa ng halagang makakaya at ipunin yun upang hindi na kailanganin pang manghingi ng abuloy pagpariyan ko. Ano ibig sabihin niya, brother? Magtabi na pala. Ano ibig sabihin niyo? Ilan itatabi? Ibig sabihin yung, Brad, yung natamasa mong biyaya ng Diyos sa loob ng isang linggo, kung yung tawag na maghahanda ka na para sa ating Panginoon. Parang kapag namalengke, parang ikapuyat. Pag namalengke ka, meron kang pambili ng ulam. Hindi ka na pupunta sa palengke na wala kang pambili. Pagpunta mo rin kay Lord, sa pagpupuri sa Kanya, meron ka rin nakahandang yung offering o kaya yung ikapunyo, ready niya na po kay Lord. Kasi hindi naman ang lahat ng bagay. Lahat tayo, lahat, magastos, lahat, bawat halaga na may bibigay nyo kay Lord, bawat may kapalit. Ang Diyos po magbibigay niyang siksik, liglig at tumapo pa. Sabi ito, paano tayo mamumuhay ng iisang layunin? Pilipos chapter 1, verses 27. Kailangan mamuhay tayo ng iisang layunin natin. Okay? Ito po ang sinasabi. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makatitiyak akong kayo'y nananatili sa iisang layunin at sama-samang ipagtatanggol ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Sabihin, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita. Sabihin, lahat tayo, kailan iisang layunin. Hindi hiwalay-hiwalay. Alam mo, sa atin sa simbahan natin, naglalaban-laban. Pag hindi mo nalagay isa, galit ni isa.
Pag hindi mo napansin, masama na loob. Kaya nga sa atin kailangan dapat. Sa atin meron din ganun. Pero bandang uli, yun nga, pilitin natin yung sumunod sa kalooban ng Diyos. Magsimikap na manatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu Santo. Ayaw ng Diyos yung nag-aaway. Ayaw ng Diyos nag-iinggitan. Ayaw ng Diyos yung isang pipigilin mo nga lahat. Normal tayo, tao tayo. May pag nainis ka. Kaya ka tatawanan mo lang kung mag-ano ka. Ganun pala tao, no? Minsan talaga, mag-aaral ka talaga magpigil sa sarili. Mag-aaral ka talaga magsaayos. Lahat naman tao may mali. Hindi ka naman perfecto. Lahat tayo nagkukulang, nagkakasala. Kaya lang bawat isa, dapat mag-unawaan. Okay, dito. Ipakita natin ang pag-ibig sa ating kapatid sa community. Paano natin ipapakita? Sa 1 John, chapter 1:1, Kabanata 3, talata 16. Okay? Ito po ang sinasabi. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid, ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ito ipakita niyo pag-ibig sa ating mga kapatid. Hindi, minsan, for example, may mga kapatid kang may sakit. Noong araw ginagawa ko po yun. No? Minsan, mahalaga pa rin dumalo doon. At least, lalo na yung mga bago-bago, dalawin mo, magdala ka ng 3 mansanas, magbigay ka ng konti. Tuwan-tuwa na yun. Tapos siya kagi mo sa gawain ng Diyos. Hindi ka niya malilimutan. Kasi, nasira mo yung, yung galaw ni Satanas. Kasi makakatalo lang kay Satanas. Kung may puot man siya galit, pag-ibig. Kaya pag halimbawa, minahal mo yung may sakit na kapatid mo, tinulungan mo siya, kahit konting tulong ba na ibigay mo, ano na yun, tuwan-tuwa na yun, hindi ka makalilimutan yun. Sa atin ko, para makapagjakag ako ng tao, nahanap ko yung may sakit. Kahit 3 mansanas, dadala ko. Minsan nasisya siya pag dinalaw mo na siya. Yun lang dalawin mo, masaya na siya. At least na-pray over doon kahit wala ka pang dala. Kung meron ka naman, dapat ka lang magbigay. Dahil yung tao kasi kailangan, lalo na in time of need, in time na may sakit siya, kailangan po natin talagang tulungan siya. Amen, ha? Yun ang sign ng pag-ibig. Ito dito, brother. Dito sa Philippians chapter 2, verses 15, magpatuloy tayo sa paggawa sa community. Kailan pa rin, hindi pa rin tatamad-tamad. Kailan tuloy-tuloy. Basa. Ito po ang sinasabi, upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbing kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan, ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan, gitna ng mga taong likoy. Sabi sa gitna ng mga taong likoy, masasama, naiiba tayo. Kaya dito naiiba tayo. Kahit na tayo maraming mga, bagamat tayo nasa sanlibutan, pero humihiwalay tayo sa sanlibutan. Pero tumutulong tayo sa mga taong dapat eligtas. Kasi hindi ka naman pwede sumama sa sanlibutan, madadamay ka. Kaya tayo hiwalay na po tayo. Ito hiwalay tayo pag linggo. Sama-sama tayo nagpupulik ka ron. Hindi natin intindihan yung mga pasyalan niya. Paano humihiwalay na tayo? Kasi hindi ka pwede sumama sa kanila. Malalayo po tayo magkakasal tayo sa Diyos. Dito, sabi rito, dito sa 1 Timothy chapter 5 verses 20, magpaalala ng bawat isa. Isabihin, dapat pala, pagsasabihan mo, hindi pwedeng hindi ka magsasalita. Okay, 1 Timothy chapter 5 verses 20. Okay. Ito po ang sinasabi, pagsabihan mo sa harapan ng lahat ang sinumang ayaw tumigil sa paggawa ng masama, para matakot ang iba. Ang salita ng Diyos. Yung palang gumagawa ng masama, no? Hindi ka pala dapat mahiya. Pag nahiya ka, halimbawa, paano sila matutuwid? Kung gumagawa sila ng masama. Kailangan pala talaga, pagsabihan mo, para sa ganoon, pag pinagsabihan mo yun, matatakot yun. Paano pag hindi pinagsabihan? Tuloy-tuloy siyang gagawa ng masama. Hindi mo siya maliligtas. Kaya kailangan pala, iligtas mo siya. At least, hallelujah, no? Kailan pala ano mo siya. O yun po kaya tayong lahat, pag may nakikita kayong mali, mga tao na misa na hindi maganda mga ugali, pagsabihan niyo po siya. At ang Diyos naman handang baguhin sila kung gusto magbago.
Kundi naman, palalapasin nyo sa kawan ng Diyos pag ayaw ka tumigil sa paging masama. Okay, dito paano ba ang pagdisiplina? 1 Corinto chapter 5 verses 13. 1 Corinto 5 verses 13. Ang sabi, itiwalag daw. Pakibasa. 1 Corinto chapter 5 verses 13. Ito po ang sinasabi, sapagkat wala akong karapatang humatol sa mga di-Kristiyano, ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan, hindi ba? Ganito ang sabi sa kasulatan, itiwalag ninyo ang masasamang kasamaan ninyo, ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya parang sa loob ng iglesia natin, sino talaga, sa labas hindi tayo pwede hindi naman natin sila kano. Sa loob ng iglesia, yung hindi karapat-dapat, itiwalag pag hindi ka karapat-dapat. O kaya bigyan ng disiplina. O kaya isuspende, no? Depende nga sa ano. O kaya minsan, yan nga kasi sa isang bulok na kamatis, alam mo, isang kaing na mga kamatis, sama mo yung bulok, mahaway iba. Kaya kailangan pala para huwag mahaway, tiwalag mo yung ganung klaseng tao. Para at least magpatuloy ang pagganap, ang paglago ng community ng Diyos sa buhay. Okay, Father, no? Ito po yung ang community. Ganong kahalaga. Kaya tayo, magkakaroon po tayo ng natin na po tayo sa pangatlo po sa ating gawain. Kaya ito po yung tinatawag nating God's Healing Mission. And through radio, healing on the air. Dakil lang naman ang mga pangyayari sa lahat. Narito po kami, Lord. Sama-sama kami, Lord, na nangangalaga ng komunidad, ng aming community. Paano kami pakikinabangan? Paano kami magagamit? Gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay? Kapag sinalita at kapag ang nagsasalita ay matuwid, nagiging taan ang kagalingan ng maraming nilikha. Sa pagwinika mo, Panginoon, sa pasimula pa ang salita'y kasama ng Diyos at ang salita'y Diyos. At ang salita'y nagkatawang tao na nasa atin walang iba kundi ikaw, Panginoong Hesus, na walang gang kaliwanagan. Ikaw mismo ang salita. At sa pamagitan ng salita, Panginoon, lahat na nakikinig, nanampalataya, naniniwala na ikaw ang dakilang manggagamot. Sila'y gagaling sa pangalan ng Panginoong Hesus na walang gang kaliwanagan. Kaya ngayon pa na, Lord, maraming pong salamat. Sapat ang salita mo'y buhay, mabisa, matalas kaysa tabak na magkabilitalim, na humahati ng aming kaliwa namin espiritu hanggang dun sa aming kasukasuan. Alam mo lahat ang miniisip, ang balak ng puso, ang bilang ng buhok, ang buhangin sa dagat, ang bituin sa langit. Ang mukha mo, Lord, kasing liwanag ng katanghalian tapat. At namumula siya bibigay kasing talas ng tabak na magkabilitan. Kaya sa pangalan po ng anak mo si Jesus, narito po, Lord, ang mga anak mo. Nagpipilit na gumanap ng tungkuling iniatang mo sa amin. Narin, Lord, humingi po kami ng habag sa iyo. Sabi mo, ang kaming makasalanan, nagpipilit kami maging matuwid, bagamat hindi kami karapat-dapat. Naniniwala kami hindi dinggin mo ang aming dalangin. Kaya sa pangalan po ng anak mo si Jesus, itinataas po namin, dinadalangin po namin sa inyo lahat ng mga tao. Yung mga nakikinig ngayon dito sa amin, sa bansang Pilipinas na naabot ng tinig ito. Yan din po, Lord, sa mga nagwe-website na nasa ibang bansa. Ipagalaw mo na matayo namin dito ngayon, Lord, ang God's Healing Mission. Na sa pamagitan ng God's Healing Mission, marami kang pagagalingin ng mga may tao na pinatunayan mo na sa amin ng mga nakaraang taon na. 5 taong pilay nakinig lang ng radyo, Panginoon. Pinalakad. Sa pamagitan ng isang tinig na nagsalita sa Kanya.
Yan din po sa lugar ng Bulacan, sa katawan po ni Hugo Ducot. Na sa pamagitan ng kanyang pakikinig, isang buwan siyang hindi makatayo. Halos kamamatay niya na. Nung marinig niya isang tinig na sinabing, makinig ka sa radio program ng Solar Pride. Nung makinig siya, kapag daka, gumaling siya. Kaya ganun din po ang gawin mo sa mga taong ngayon na nakikinig. Inanampalataya sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Para sa gano'n, Lord, kumalat ang pag-ibig mo, ang kapangyarihan mo, masaksiyan nila upang sila'y magbalik loob sa Diyos sa buhay at sila'y maligtas. Kaya ngayon pala, Lord, maraming po salamat. Nariyan po ang langis at tubig at tinapay na pinatong ng bawat kapatid namin. Bless mo po lahat yan. Ang lahat ng mapahir ng langis, makain ng tubig, makakain ng tinapay, gagaling ang kailang karamdaman taglay. In the name of Jesus Christ of Nazareth. At sa pangalan ng Panginoong Isus na walang kakalimutan, inihiling ko po, Ama, iunat mo po yung mapagpalang kamay. Abutin mo po yung maraming may sakit saan man lugar sa dako ng buong mundong ito. Dahil walang imposible sa iyo. At ibadama mo ang pag-ibig mo sa pamagitan ng dugo at tubig niya na bumukal sa iyong tagiliran. At sumayad sa pisngi ng kalupaan na naging daan ng kabayaran ng kasalanan ng tao sa mundo. At sa pamagitan ng dugo at tubig niya, Panginoon, magsisilbing blessed ko ba? Lahat ng kailang sakit, pagagalingin mo. Sapat ikaw ang the greatest physician. Kaya ngayon pala, Lord, nagpapasalamat kami. Kahit libo-libo silang pinatungo ng kamay, ay magagawa mo. So walang bagay na hindi mangyayari kapag ginusto mo. Kaya sa hapong ito, Lord, sabi mo, Lord, sasangkapan kayo ng kapangyarihan. Makapagpapalaya sila naman sa mga espiritu in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kaya sa hapong ito, Satanas, wala ka ng karapatan para wasakin mo ang mga tahanan. Guluhin ang mga kabataan. Maglagay ng mga bisyo. Pahirapan. Maglagay ng mga sakit. Di pagkakaunawaan. Kaguluhan sa loob ng tahanan. Kaya sa hapon ito, Satanas, itinatali ka namin. Itinatapon sa pinakamalalim na puso ng dagat. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. 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 Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. At this was the beginning, now and ever shall be, world without Glory end. be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. At this was the beginning, now and ever shall be, world without end. Altogether. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. Amen and amen. Patuloy po namin, Ama, tinatas at dinadalangin sa iyo ng aming mga kapatid na nag-text at nakikipag 15 days covenant. Hindi man namin, Ama, may isa-isa kanilang pangalan at kanilang kahilingan. Ikaw na po nakakabatid at ipagkakalumayan ayon sa kanilang pananalig. Patuloy po nakagalingan kina Brother Romeo Pescasio Jr., Luz Anyo Mebo, Ronaldo Pescasio, at para po sa totally recovery ni Brother Cruz Dumaluan, at kagalingan ng karamdaman ni Carlito Ijonco, Lorna Alparo, Virginia Machong, Christy Dusal, Tita Dumalaon, Ben Aspiras, at para po sa complete healing ni na Aika Peralta, Dana Aguilar, Prese Aguilar, Tempura Ferdinand Ernesto Lourdes, Corazon Jose Tria, Jesus Ising Malikdim, Tricia Belluna and family, Gregorio Tregosa, Brother Anastasio Prado and family, Brian Tion, Senitria Dimakiak, Catalina Toca, Estrella Ripalda and family, Arlene Juan,
at inipaman ni na Alma Madrileos and family, Fortunata Lusada, Sister Teresa San Gabriel, Marilo Babaran and family, Remedios Maniflor and family, Gertrude Serrano, Auring Bonita, at inipaman ni na Sister Cora, at inipama ang lahat po ng God Sealing Covenant. Tinataas po namin sa iyo, Panginoon, si Elis Sumaway, Elvira Mariano, Angelina Soria, Mila Discondi, Federico de la Cruz, Jose Tengo, Evelyn Bocoy, Lusada, Relino Francisco, Leon Iliascas, Lucian Hilarion, Carmen Juan, Sternatis Ternini, Josepina Mitra, Mary Ann Angelis, Teraray Nabal, Princess Hernandez, Frank Hernandez, a Pabli family, Lapira Alicia family, Braid Raybon, Rosalinda Shia, Lisel Magdaleno, Sister Esther Robio, Belia Tanya, Maribel Tangco, Mili Dayuhan, Lilian Palomo, Marieta Dabo, Nita Marsayon, Santini Bautista, Linus Jason Ramirez, Ellen Bautista Tis Liba, Juana Patdo, Edith Bata, Mando Sebastian, Fanny Baluyot, Brother Danny, Brother Jimmy, David, Bibi, Mario Flor, Abilino Risa, San Yori Castro, Arnold Castro, Rowell Robis, Jennifer Ruiz, and Mary Ann Agosta. Dalangin po namin sa Panginoon kapal. Mga kapatid po namin. Si Lacocoy Shoni Torres at ang kanyang anak si Sister Luisa. At ang kapatid namin si Lita Tinampid. Sister Gertrudes. Brebeneria. At si Rosamia Agublam. At ang mga ibang kapatid po namin. Si Rosario Pascual. At sa si Erlinda Manina, Rosalina Katindig, si Wilfredo Cunan, si Sally Dichos, at lahat po ng mga kapatid namin na may iba't ibang mga kasakitang taglay, mga nasa malayong lugar, magawain po ng US California, Lord, tulungan mo po sila sa pangipaglaban sa galaw ng kadiliman. Lahat po ng mga community, Panginoon, na patuloy na nag-aaki ng kaluluwa, samahan mo po sila. Bigyan mo po sila lakas, karunungan, katatagan, kalakasan ng katawan. Kaya ngayon pala, Lord, maraming po salamat. Salamat po, Panginoon. Dito kay Agnes Castillo, Maricel and Terence Matina, Miguel Pasulud, Bia Reyes, Arigi, Junior. Okay. At yun din pa patuloy pa namin tinataas na Sister Leti Cristobal, Sister Yol Evangelista, Teresa Bihag, Chacha San Marcos, Victorina Dolores Aguilar, Elena and Roderick Mendoza, Portia Rafaela, Ninita Caraig, Ruth Di Pasupel and family, Teodora Di Concia, Mrs. Helen Lanzaderas, Miguel Pasahol, Agnes Castillo, Maricel Resurrection, Mary Jane Buhian and family, Evangeline Bulano, Trixie Cabanya, Iris Gilbert Cabanya, Mirna Agan, Allen Agan, Emeline Agan, Maria Victoria Evangelista, Jesusa Magsino, Ninita Aguilar, at hindi pa man ni Brother J. Magninang. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to Holy Spirit. Patuloy po ang aming dalangin sa mga kapatid namin. Sa La Pibi, Joe Gonzales, at ang mga iba pa naming kapatiran na lagi sumusubaybay sa programa ito. Okay, happy listening po sa inyo at dalangin po namin pagkalap sa inyo ang inyong kahilingan. Okay, hanggang dito lang po kami at maraming po salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa programa ito. Ito po inyong kapatid, si Padre Ting Arcadio, na hanggang dito lang po ako. At sa bukas ulit, magkasama-sama ulit tayo. Antabayanan niyo po kami at madadaman niyo wala hanggang pag-ibig ng Diyos sa buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At ang katotohanan ay sumahatin po lahat. May vigil overnight po tayo mamaya. Amen, ready po kayo. At magyakag pa kayo. Yung espiritu nyo lalakas. Yung mga may sakit, pagagalingin.
yung mga mahina, palalakasin natin. May nabotas kumbay po mamaya. Ready po kayo. Mamaya po, hallelujah. Vigil overnight po mamaya, inuulit ko ulit. Magdala po kayo ng mga tao. Kahit magpuya tayo, maniwala kayo, lalakas kayo. Live streaming po tayo sa Vigil overnight, kaya pwede kayo manood. Kaya mga panoorin niyo po kami sa Vigil overnight, kayong mga taga-ibang bansa. Sa YouTube nyo, mapapanood nyo kami, YouTube. Ito po yung aming pakinggan nyo, www.livestream.com, DWAD 1098. Ito pa isa, www.soldierofprice.pil, Philippine po yun, ha? Nebnode.com. Upang ating kalutunin ang landas ng kabanalan. Minsan po ilalagay namin to para makita nyo. Minsan susulat nyo to sa para nakikita rito. Hindi ka